Palagi nating naririnig na ang lahat ng gulay ay masustansya. Ngunit ang totoo, hindi lahat ng gulay ay dapat kainin lalo na kapag tayo ay sanang senior. Narito ang makapangyarihang gulay para sa mga senior. Ito ang tinaguriang superfood ng mga lolo at lola. Ang unang gulay ay ang malunggay. Isa sa mga gulay na maituturing na kayamanan ng mga senior ay ang malunggay. Hindi lang ito abot kaya at madaling hanapin, kundi sagana rin ito sa mahalagang nutrisyon tulad ng calcium, iron, vitamin A, vitamin C, at vitamin K. Mga sustansyang lubhang mahalaga lalo na sa mga matatanda upang mapanatiling matibay ang kanilang mga buto, malinaw ang paningin, at malakas ang resistensya ng katawan. Ang malunggay ay tumutulong upang mag-release ang ating katawan ng serotonin at labanan ang depression. Mainam para sa mga taong nakakaranas ng kalungkutan. Uminom ng malunggay tea upang mapanumbalik ang magandang pakiramdam. Napakaraming fiber na taglay ang malunggay, kaya napakainam ito para sa mga senior. Sa kulturang Pilipino, ang malunggay ay hindi lang basta gulay. Ito ay simbolo ng pagmamahal at pag-aaruga. Kaya kung nais natin alagaan ang ating kalusugan sa natural na paraan at abot kaya, balikan natin ang mga pagkaing kinalakihan natin tulad ng malunggay. Simpleng gulay, ngunit may pambihirang galing para sa bawat senior na Pilipino. Pangalawa, kalabasa. Sa kulturang Pilipino, hindi mawawala ang kalabasa sa ating kusina. Ito ay paboritong ulam ng mga matatanda, magmula sa ginataang kalabasa at ginisang may sahog na hipon. Ito ay isang superfood para sa mga senior dahil kaya nitong tumulong sa kalusugan ng mata, pagkontrol ng blood sugar na pangunahing problema ng mga nagkakaedad na. Habang tayo ay tumatanda, isa sa madalas na reklamo ay ang panlalabo ng mata. Dito pumapasok ang halaga ng beta-carotene na sagana sa kalabasa. Ang beta-carotene ay isang uri ng antioxidant na kino-convert ng katawan bilang vitamin A, isang mahalagang sangkap para sa malinaw na paningin. Ang kalabasa ay may low glycemic index, ibig sabihin, dahan-dahan itong pinapataas ang blood sugar at hindi biglaan. Bukod sa sustansya, praktikal din ang kalabasa dahil ito ay mura na, sagana pa ito sa mga benepisyo. Hindi lang ito masarap na lutuin, kundi pampahaba din ng buhay lalo na sa mga lolo at lola. Pangatlo, kangkong, isang gulay na puno ng lakas. Sa napakaraming gulay na mabibili sa pamilihan, isa ang kangkong sa mga hindi mo dapat palampasin, lalo na sa ating mga senior na gustong mapanatili ang sigla at lakas ng katawan. Ang kangkong ay punong-puno ng iron, calcium at mahalagang bitamina tulad ng vitamin A at vitamin C. Ang mga sustansyang ito ay napakahalaga lalo na para sa mga may edad na. Tumutulong ito para sa magandang daloy ng dugo, pampatibay ng buto, at nagpapalakas ng resistensya lalo na sa mga may karamdaman. Para sa nakakaranas ng madaling pagkapagod, low blood o anemia, ang pagkain ng kangkong ay simpleng paraan upang maibalik ang sigla ng katawan. Sa ating mga Pilipino, ang kangkong ay hindi lang gulay. Isa itong simbolo ng pagiging praktikal at matalino sa kusina. Ngunit paalala lang, ang kangkong ay sensitibo sa tubig. Kung hindi ito nahuhugasan ng maayos, maaari itong magdala ng bakterya tulad ng leptospira mula sa maruming tubig. Kaya siguraduhing malinis bagong pitas at hugasan ng mabuti bago ito lutuin. Tunay ngang sa bawat dahon ng kangkong ay may taglay na lakas, hindi lang para sa katawan, kundi para din sa kulturang Pilipino. Pang-apat, ang palaya. Mapait ngunit makapangyarihan. Hindi man ito ang unang hinahanap sa palengke o paboritong ulam ng karamihan, ang ampalaya ay isang gulay na maituturing na mapait ngunit nagpapagaling. Madalas itong inihahain bilang ginisang ampalaya na may itlog o giniling na karne. Ang pagkain ng ampalaya ay nakakatulong upang pababain ang blood sugar. Hindi lang ito haka-haka dahil taglay ng ampalaya ang isang compound na may insulin-like effect na siyang tumutulong sa katawan upang mas mahusay na gamutin ang asukal sa dugo.
Bukod sa diabetes, malaki din ang naitutulong ng ampalaya sa pagtunaw ng pagkain. Sa kabila ng pait ng lasa ng ampalaya, ang dulot naman nito sa kalusugan ay matamis. Isa itong paalaala na hindi lahat ng masarap sa panlasa ay hindi mabuti sa katawan. Kaya sa tuwing tatalikuran mo ang ampalaya sa pagkainan, isipin mong ito'y isa sa mga gulay na kaya magbigay sa iyo ng mahabang buhay, malusog na katawan, at dagdag na lakas lalo na sa ating mga senior na nais pang lumaban sa buhay ng masigla at masaya. Bilang tumatanda o senior na, responsibilidad nating pangalagaan ang ating kalusugan sa tamang paraan. Hindi sapat ang basta kumain lang ng gulay. Dapat ay piliin natin ang tamang gulay dahil ang tamang pagkain ay gamot at ang maling pagpili ay maaaring magpalala ng ating kondisyon. Salamat sa panonood!